it is common for us to hear o to see a person na nagsishare ng Word of God. Minsan, sa kalsada, sa palengke, sa lansangan, and even doon sa mga sasakyan, sa bus, even sa jeep. Nakikita natin na ganun progresibo, ganun nakadami ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. At ito po ang patuloy na nagpapalaganap. Sila po ang nagpatuloy na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung maalala po natin, it was started by Jesus Christ nung siya ay bumaba at nag-start ng kanyang mission at the age of 30, ay siyang nagpasimula ng evangelism, sabi po natin, to the purpose of mailapit ang mga tao sa Diyos. Sapagkat patuloy na pinaghiwalay ng kasalanan ang tao sa Diyos. Kaya po ang Panginoon ay bumaba upang siya ay magministeryo, mailapit ang tao sa Diyos. At siya sinundan ng 12 apostol. At kung maalala nyo rin, yung sending of the 70 person, 70 na alagad, na nag-evangelize din sa mga tao. So masasabi natin, it was started by Jesus, followed by His apostles and His disciples. Kung ating pong ayon po sa survey ngayon, ano po? There are 45,000 Christian churches worldwide. 45,000 po. At the same time, 17,337 of these Christian churches matatagpuan sa Pilipinas. Ganun na po karami ang mga Christian churches sa Pilipinas. Ngayon, ito po based on the survey on January 23, 2025. Dahil sa marami na rin pong kaparaanan ginagamit ang Diyos para maihayag ang kanyang mensahe. Nung araw, masasabi natin, ang paghahayag ng mga mensahe ng Diyos ay talagang personal, pangmaramihan, pero in person pa rin. Pero ngayon iba na. Marami ng gadget tayo nagagamit para to evangelize, even yung mga cellphone natin, computers, at ang dami ng mga Bible application ngayon na magagamit natin para mag-upload ng mga Bibles. Name the version and you can have it. Ganun po. Bible application, at the same time, yung mga social media, nagagamit na rin po yan para po to evangelize. Ganyan na po karami. Pwede po natin magamit ang teknolohiya to evangelize people. Ganun din po ang aking ginagawa ngayon na kung maaalala niyo po nung pandemic, bawal po yung personal na pagsasama-sama for 2 years po yun, naghari si COVID. Kaya bawal ang personal na contact, kahit nga po sa bahay, halos iwahiwalay pa rin. So anong ginamit ng Lord para patuloy na ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos? Ito nga po yung social media. At we call it social media evangelism. Marami tayong makikita mga audio and visual effects, aids, para tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Inulit ko po, ayon po sa survey, 45,000 Christian churches na po ang na-establish and still having more, nadadagdagan pa. Worldwide po yun. And 17,337 of this is sa Pilipinas matatagpuan. No wonder po, tawid lang man po natin, may church na eh. Pagliko lang natin sa kaliwa, may church. Kakanan ka, may church pa rin. Pagpasok mo sa loob ng subdivision sa Capitol Hills, ilang churches din meron doon. Di po ba? And still, sabi po, patuloy na and still growing in number ang mga Christian churches. Isa nga po, praise the Lord nga din, palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Ganyan na po nagagamit ang mga tao. Ito po ang aking tanong, pagpaparami ba ng church
ang gusto ng church, ng Diyos, o ang pangangaral ng mabuting balita? May I invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin ang aklat ni Mateo or Matthew chapter 24 verse 14. Sa NIV version po ang aking gamit. Allow me to read, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami patuloy na dumudulog sa luklukan ng iyong awa, O Lord. Inilalapit po namin ang aming sarili, O Lord God. Bagabat alam po namin, hindi kami karapat-dapat, subalit dahil sa inyong habag, pinagpaging dapat mo po kami, Lord. Sa amin pong pag-aaral ng iyong mensahe, Lord, patungkol po sa pangangaral ng iyong salita, ng iyong gospel, ng mabuting balita, Lord God, tulungan mo po kami na mag-ibayo ang sigla at lakas namin sa pangangaral ng iyong salita upang ang mga tao ay patuloy na maakay, O Diyos, tungo sa inyong kaharian. Lord, we allow the Holy Spirit to move among us. Samahan kami, kasihan kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral po namin at hinahayaan po namin siyang malayang kumilos, magpahayag even yung kapangyarihan niya sa amin upang kami palakasin, pasiglahin, pagkalooban ng kapangyarihan, O Lord God, upang sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa inyo, kami rin naman po ay makaakay ng maraming mga kaluluwa, Lord God. And patuloy kaming magsumigla upang ipahayag, to evangelize people, Lord. Salamat po, Ama, sa aming pong pag-aaral na ito, habang kami nakikinig sa iyo, Lord God, patuloy ka namin pinaparangalan at pinapapurihan sa lamang ang kapurihan, O Lord God. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang amin nagkakaisang panalangin, and everybody say, Amen. Praise the Lord. Sabi po rito sa ating key verse, sabi niya, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and the end will come." Ito po, bago po sinabi ng Panginoong Hesus to sa Matthew chapter 24, verse 14, allow me to read yung mga previous verses po. Chapter 24 din po, yung mga nasa ibabaw niya po. No? Allow me to read this. Sa Tagalog na rin po, para mas lalo po nating ganap na maunawaan. Sabi po sa verse 3, sabi, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar, sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod, at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi ng mga alagad na kay Jesus, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo, at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Ito pong sagot ng Panginoon Jesus. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya. Nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabing sila ang Kristo at marami ang kanyang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kapopuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, pakinggan niyong maigi, at dahil dito,
manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito po yung ating verse na binasa ngayon sa Tagalog version. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. So ibig sabihin daw po, no, ipangangaral daw muna ang salita ng Diyos sa buong mundo. At pag ang lahat ay nakarinig na ng salita ng Diyos, saka na darating ang katapusan. Ang ating pong introduction, evangelism. Topic po natin is evangelism. Ito raw po yung evangelism is the spreading of Christian gospel by public preaching or personal witness. Dalawang bagay ang sinasabi patungkol sa evangelism. Pwedeng public preaching or pwedeng personal witnessing. So, pag-aralan po natin itong dalawang ito. Yung public speaking, ito yung maramihan, yung parang dati ginagawa natin, pero ngayon wala na ako nakikita na yung mga krusada. Dati may mga krusada pa mga ganon. Kung maalala po natin ang Panginoong Hesus, pag nagsasalita siya, public preaching po ginagawa ng Panginoon Ang mga tao ay lalapit sa Kanya, ang Panginoong Hesus naman ay pupunta sa mas mataas na elevated na lugar at doon siya mangangaral. Hindi ako naniniwala na habang nangangaral ang Panginoong Hesus sa harapan ng maraming tao, libo-libong mga tao, may hinalang ang boses niya. Kasi wala pang mikropono po noon. Malamang para marinig siya, kaya nga umakyat siya sa elevated part para marinig siya ng maraming tao. Kaya ang pangangaral po noon, dahil wala pang mikropono, malakas na tinig ang gagamitin para marinig ng mga dakong kahuli-hulihan. Pero ngayon, hindi na ganun Kahit na maliit na boses, kahit ibulong mo lang, basta may microphone, maririnig. Amen po ba? Ngayon, yun po yung public preaching. Ito naman po yung personal witnessing. Sabi po rito, kung maalala nyo po, yung personal na sineshare mo yung tao, kung maalala nyo po, ito po yung halimbawa, sa Book of Acts chapter 8 verse 30, ito po si Philip. Si Philip, isa pong apostol din ng Panginoon, na inutusan ng Holy Spirit to evangelize yung eunuch. Kasi yung eunuch, nagbabasa ng Book of Isaiah, hindi niya naman maintindihan. Nilid si Philip, Apostle Philip, ng Holy Spirit to evangelize yung eunuch na yon. At ano po nangyari? Nakakilala po at nabautismuhan pa yung eunuch. Yan po yung personal. Yung katulad ng ginagawa natin pag may kaibigan tayo, sineshare mo ng Word of God. Yan po yung personal witnessing. Pwede rin yung dalawahan. At isang halimbawa rito, yung sending of the 70s na mga alagad ng Panginoon. Iba yung alagad, iba yung apostol. Yung mga alagad, yung mga follower ng Panginoon Jesus na hindi naman kinategorize as apostles. 70 ang pinadala ng Panginoon doon upang mag-house to house. At ang bilin, huwag kayong magdadala ng extra cloth. Huwag kayong magdadala ng extra pagkain nyo. Ang ibig sabihin lang, Panginoon, dito, ang dadalhin nyo lang yung pananampalataya nyo. So, ganun ang nangyari. At binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos during that time. Nakapagpagaling sila ng mga may sakit. Nakapagpalaya sila ng mga inaalihan ng demonyo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, power comes next in our life. Pero sabi po natin kanina, ang dami ng mga Christian churches, 45,000 Christian churches worldwide, 17,337 of this is from the Philippines. Pero masasabi natin, marami na ang nakakarinig o nakarinig ng salita ng Diyos. Marami na ang nakababatid. Subalit nakalulungkot isipin, marami ang nagsasawalang bahala. Yung nagsasawalang bahalang iba, namimintas pa. To the point na hindi nila namamalayan, nagiging persecutor na sila. Sabi po natin kanina, the spreading of the gospel, yung evangelism. And what is the gospel? Ito po yung gospel na to. Alam niyo po na ang Bible, composed of 66 books,
39 of this is from the Old Testament, 27 from the New Testament. It was categorized. Yung first 5 book, sinulat po ni Moses yun. Ang tawag doon is Pentateuch or Torah. Maraming mga mananampalataya sa Judaismo na yun lang ang pinapaniwalaan nila. So it was categorized na book of the law, historical, poetical, major prophets, minor prophets, and so on. Sa New Testament, meron din categorized. Gospel, letters, and prophecy. Ito pong first four books of the New Testament, it was categorized as gospel. Sabi, gospel is the record of Jesus' life and teaching in the first 4 book of the New Testament. Ganito po, ang 4 na to, si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, ay kapwa nagpapatotoo patungkol kay Jesus. Bakit? Kasi nakita nila si Jesus. Narinig nila ang mga sinasabi ni Jesus at nakasama nila si Jesus. Kaya kahit isinulat nila to sa iba't ibang lugar, iba't ibang kapanahunan, magkakalakip-lakip ang kwento, ang istorya. Pare-pareho ang istorya. So, ito po, pinatunayan ng 4 na apostol na to, na 3 apostol, pero isang alagad, si Luke, na si Jesus talaga ay buhay at existing. At talaga, si Jesus yung anak ng Diyos. Sabi nga ni Apostle John sa kanyang chapter 1, verse 1 pa lang, ipinakilala niya na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Tapos the next verse is, and the Word is made flesh. Sino tinutukoy dito? Si Jesus. Ipinapakilala ng 4 na gospel na to that Jesus Christ really is the Son of God. Siya ay Diyos. Ipinapakilala. Subalit, ito po yung 4 na apostle pa lang. Pero meron pang isa na dating hindi sumasampalataya, si Apostle Paul, na dating naging masugid na tagapag-usig ni Jesus, ay nagpatunay din na si Jesus nga, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Alam niyo, sabi niya, nung siya ay dumako siya sa papuntang Damasco, abang naglalakad siya patungo sa Damasco upang ang mga Kristiyano ay usigin, lipulin, alam niyo, na-encounter niya Panginoon Jesus, and God said to him, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Alam niyo, sagot ni Pablo, Saulo pa kasi ang unang yung pangalan nun eh. Ano ba sagot niya? Panginoon, sino po kayo? Sa pamamagitan ng isang napaka-flash of light na talagang napakaliwanag. Sabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Pagkatapos po nangyari, nagkaroon ng transformation. Una, nabulag pa siya pero kinilala niya nang inuusig niya pala ay tunay na anak ng Diyos. So, itong mga taong ito, nagpapatunay na encounter nila ang Panginoong Yesus. Ngayon, maraming mga kasulatan kasi na nagpapakilala tungkol kay Jesus, subalit ang mga sumulat, hindi naman nila nakita. Hindi naman nila narinig si Jesus. Hindi naman nila nakasama. At sinong paniniwalaan mo? Di ba yung nakarinig, nakakita, nakasama ni Jesus? And this 4 of them na sumulat ng gospel ang nagpapatunay that really Jesus Christ is the Son of God. Ngayon, sabi po natin, evangelism is an invitation for others to recognize Jesus as the Lord and Savior of their lives. Kasi many people believe in Jesus, but not the Lord and Savior of their lives. Maraming sumasampalataya. Even nga po yung mga Muslim, kinikilala si Jesus eh. Pero, yun ang tanong dun eh. Pero, propeta. O yung ibang Kristiyano nagsasabi na kinikilala nila si Jesus, pero tao lang at hindi Diyos. Kulang. So, ngayon, many people believe in Jesus, but not the Lord and Savior of their lives. Ito ngayon ang ating misyon.
upang ipakilala si Jesus sa mga tao na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sabi kanina sa kanta, walang ibang kaligtasan. Kinanta natin kanina, walang ibang kaligtasan kay Jesus lang. Siya lang yung napako sa krus. Siya lang. Sabi niya, 14:6 na John, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ po yun. So ito po ang role natin. Ipakilala sa mga tao na si Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabing to all people, ibig sabihin all kinds of people. Bata, matanda, professional o hindi professional, mayaman o mahirap, ipakilala natin si Jesus sa kanila. Kaya nga po itong makahalagahan ang bilin ng Panginoon sa atin. Sa Joshua 1:8, pag-aralan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Upang dumarating, kanina nabasa natin kanina, may mga taong tumalikod sa pananampalataya. Bakit? Hindi nila kasi napanghawakan maigi ang salita ng Diyos. Kasi sabi, darating, lilitaw ang maraming nagpapanggap na sila ang Kristo. Siguro kamakailan narinig natin, may isang tao kiniklaim, he is the appointed Son of God. Narinig na rin natin sa kanya, sinabi, ako ang daan, sabi niya. Pero ngayon, naharap siya sa maraming asunto at tumatakbo pa ng senador. At meron din nagsasabi, nagpapakilala na ang kaligtasan daw ay ang pagpasok sa kanilang iglesia. So, ang Savior nila, ang Kristo nila, si Jesus, ay yung iglesia nila, hindi. So, maraming magpapakilala sa atin na sila raw ang Kristo, na sila raw ang kaligtasan. Kaya ito po ang role natin. We are called to witness the Lordship and Saviorship of Christ to all people. Kasi minsan, pag nag-share ka, baka makachempo ka ng maraming mga katanungan. Maraming alam tungkol sa Bible. If you could only remember, even si Satan, Word of God din ang sinabi sa Panginoong Yesus. Di ba nasusulat? Kung talagang ikaw yung anak ng Diyos, di ba nasusulat? Aalalayan ka ng iyong mga anghel. So nag-quote siya. So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-aral ng salita ng Diyos, maaaring ikaw ay madamay rin. Ito pong kahalagahan ng laging may devotion tayo at meron tayong quiet time. Lagi tayong nagbabasa ng Word of God. Ngayon, sabi natin, we are called to witness the Lordship and Saviorship of Christ. Ano ang pinanghahawakan natin? Para tayo ay paniwalaan ng mga tao. Because witness must present evidence. So, husgado Paano ka mag-witness kung wala kang ebidensya pinanghahawakan? Witness must present evidences, facts, information, or proof. At ano ang pangahawakan nating ebidensya? Katunayan na si Jesus nga ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, maging buhay natin na ibinapahayag natin sa kanila. Ito po yung gospel. Yung sinabi ko po sa inyo. Yung patotoo ng apat na apostol na to na pare-pareho ang istorya dahil nakasama nila si Jesus, nakita nila, narinig nila, natunghayan nila mga kapangyarihan na ginawa ng Panginoong Jesus. Si Matthew, Mark, and Luke, pare-parehas ang istorya. Ito yung gospel. Mapanghahawakan natin. Ito yung masasabi natin sa kanila. And at the same time, yung letters po ni Paul at the same time ng mga apostle. 13 letters po sa New Testament ang sinulat ni Apostle Paul dito. Yun po, pangalawa. At ang pangatlo, itong pinakamatindi natin dapat panghawakan ng ebidensya upang sila rin ay manampalataya at sumampalataya o maniwala sa ating pinapatunayan. Walang iba kundi ang ating transformed lives. Binago ka na ba ng Panginoong Hesus? Sabi ng Panginoong Hesus sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone who is in Christ,
he is a new creation. Wala na ang dating niyang pagkatao, siya ay bago na. Ito po ang pinangahawakan dapat natin dito. Pwede nating gamiting ebidensya ang pagbabagong buhay, bunga ng pakikipagkaisa natin kay Kristo. Because Matthew chapter 24 verse 14, yung key verse natin, remind us two things. Number one, the disciples' mission. And it is our mission too today. Ano ba yung mission ng mga apostles dati? To spread the word of God. Ibahagi ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Yun. And pangalawa, na paalala sa atin ng ating gospel ng ating pong binasang text is the urgency of spreading the good news of salvation to everyone. Dalawa yung mission natin. Una, pangalawa, yung paghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Kung atin pong tatalakayin yung binasa natin previous verses na kanina sinabi natin, babalikan po natin. Sabi po, preach the word despite all the tribulation that would come. Sa kabila ng lahat na tayo ng mga mananampalataya ay nakararanas pa rin ng mga pagtitiis, pagtsatsaga, paghihirap. Huwag daw po tayong tumigil, ipahayag ang salita ng Diyos. At the same time, kahit na mayroong mga deceptions of false teachers, sila ay nagsasabi na, pumasok ka sa iglesia namin, maliligtas ka. At ang isang tao, sabi niya, I am the appointed son of God. Dumarami na ang mga false teachers. Kaya, magpatuloy po tayong maghayag ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay hindi madaya ng kaaway. Makaririnig daw tayo ng maraming mga digmaan. Kung nakapapansin nyo, may digmaan sa Ukraine at sa Russia. Ngayon, yung namimintong abangan ng US at ng Iran. So, makaririnig daw tayo ng maraming mga digmaan. And even yung mga natural disaster, yung pagsabog ng bulkan, yung malakas na lindol sa California, yung hanggang ngayon, meron pa rin wildfire. Ganon. Marami na rin tayong naririnig na paglubog ng mga barko, paglindol sa iba't ibang lugar. Ito raw po ang mga bagay na maaaring mangyari bago dumating ang Panginoong Jesus, yung end times. Kaya sabi po, preach the word. Kaya lagi ang Panginoong Jesus ang sabi niya, preach the word. I-share natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Even maraming mga tao ang manlalamig, sabi, sa kanilang pananampalataya. Iiwan nila ang pananampalataya. The defection from Christ and all the obstacles to the spread of the gospel. Maraming tatalikod. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, subalit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Nakahanda po ba tayong manatiling tapat? Amen. Kailangan magpakatapat po tayo, although maraming mga ino-offer ang kaaway for us to give up in our life. Wag po tayong bibitaw sa pagkakakapit natin sa Panginoon. Sabi nga ulit, sapagkat ang sino mang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. In my conclusion, sabi, God is never without a witness. And He will proclaim the gospel from heaven itself if necessary. Sa totoo lang, ang Diyos ay talagang walang maaaring hindi magpatotoo patungkol sa Kanya. Marami siyang kaparaanan upang magamit niya upang magpatotoo na tunay na may Diyos. Sabi niya, even kung ayaw natin magpaghamit, alimbawa, to spread the word of God o ipakilala ang pagiging Godship ng God sa atin o sa kanila. Kasi tignan nyo, maraming mga hindi mananampalataya, kung tawagin natin, atheist, di ba? Talagang hindi sila sumasampalataya sa Diyos. Ito ang role natin.
na ipakilala sa kanila na mayroong Diyos. At kung ayaw naman natin magpagamit, may gagamitin ng Diyos. Nakakalungkot isipin, no? Tayo ng mga tao na nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis, na dapat na gumagawa ng pagpapatotoo sa mga tao upang sila'y sumampalataya rin na may Diyos at may Panginoon na tagapagligtas, na dapat tayo yung naghahayag na to sa kanila ay umaayaw. Kung tayo ay umaayaw, may gagamitin ng Diyos. Pwede niyang isigaw sa kalangitan, ako ang Diyos. Maaari niyang gawin yun. Because our God is unlimited God. Pwede niyang gawin to. At walang makapipigil sa gustong gawin ng Diyos sa atin. Hindi natin to, kahit tayo, hindi natin kayang pigilin to kung gusto ng Diyos ito. Sa buhay nga natin maraming gustong gawin ang Diyos sa atin. Minsan, hindi natin sinusunod. Pero bandang huli, siya rin ang nananaig. Halimbawa po, si Jonas. Inutusan si Jonas ng Panginoon ng Diyos na mangaral sa Ninibe, ngunit hindi sumunod si Jonas. At ang ginawa ni Jonas sa kabila, siya dumaan. Anong ginawa ng Diyos? Ang kanyang sinasakyang barko ay dinaluhong ng malakas na unos na halos makapagpataob sa barko. Anong ginawa ni Jonas? Nagpahagi siya dahil alam niya. Dahil hindi siya sumusunod sa Diyos, siya ang dahilan kung ba't nagkaroon ng ganong klaseng kalakas na bagyo. Nung hinagis siya, nilunok siya ng dambuhalang isda. At doon, nagmatigas pa rin siya ng 3 araw. Ayaw niya pa rin sumunod sa Diyos. To the point na sumunod siya ng 3 araw na. Ano po nangyari dito? Ano po gusto sabihin dito? Sa ayaw man natin sa gusto, Diyos pa rin ang masusunod sa buhay natin. Amen po ba? Ang Diyos pa rin. Siya pa rin at nothing can stop our God sa lahat ng gusto niyang gawin. Sabi po rito, we are blessed because God gave us an opportunity to be His witness. Binigyan niya tayo ng napakalaking oportunidad upang tayo ang mag-witness patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Yesus sa mga tao. Isang malaking karangalan para sa atin yung kung ating nanamnamin, no? Sa lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos, isa ka sa pinili ng Diyos para mag-witness sa kanyang pagiging Panginoon at tagapagligtas. Sabi po natin kanina, it was started by Jesus, yung evangelism, and followed by the apostle and disciples today. Tayo po yung mga disipulo ng Panginoon ngayon, alagad ng Panginoon ngayon, na dapat nagwi-witness, nag-evangelize ng salita ng Diyos upang ang mga tao, alam naman natin, kaya nga tinawag tayo na we are only the Christian country in Asia, Philippines. Kaya majority of the religion here is talagang Christianism. So, dahil tayo mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon para dito, tayo po dapat ang may tungkulin, ipahayag sa mga tao ang pagiging lordship and saviorship ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba kung pangalan ng church natin? Jesus, the Blessed King, International Ministries Incorporated. So, ang vision ng church natin to evangelize internationally, hindi lamang po dito. So, sabi natin kanina, no, maraming mga Christian churches na po. Minsan, naalala ko lang po, gusto ko lang po i-share sa inyo. Nagkausap kami ni Pastora Elsa and even one-on-one din kami pag-uusap ni Pastor Charles. Parehas silang nagtanong sa akin anong gagawin ko pagka-retiro ko, pag wala na ang trabaho. Sabi ko, mag-church plant ako. Gusto ko mag-church plant. Ganon. Pero, ito pinaisip sa akin, nung ako yung as I meditate this, gusto ko talaga mag-plant ng church.
Mag-church planting, gano'n. Habang iniisip ko, nakatulog po ako eh. At nung nakatulog ako, nanaginip po ako. At ang panaginip ko may kinalaman po rito. At bigla po itong nag-flash sa akin itong survey na ito. Ang flash ng survey na ito sabi, there are almost 45,000 Christian churches worldwide. And at the same time, there's 17,337 of this is in the Philippines. At pinaisip ni sana, Lord, paglabas mo lang, tapat mo lang, meron ng church eh. Sa kabila, may church din. Sa kanan, may church din. Makikipagsigsigan ka pa ba? Makikipagsigsigan ka pa ba mag-plant ng church mo? Saan ka pupunta? Para bang gano'n ang inano sa akin. And at the same time, isa lamang po ang hiwatig sa akin ng Panginoon habang ako'y natutulog at nagme-meditate ng Word of God. Ano ba ang pinakalayunin? Di ba? To preach the Word of God. Sabi po sa Great Commission, chapter 28, verse 18 to 20, sabi po ng Panginoong Jesus, all authority from heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey all the commandments I have given to you. Sabi niya, teaching them to obey all the commandments I have given to you. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all the commandments I have given to you, and surely I will be with you to the end of the ages. So, may pangako. Hanggang sa kahuli-hulihang panahon, kasama niyo ako. Yun ang pangako ng Panginoong Yesus. So, ganito, no? Sa dami ng mga churches na nababalitaan po natin, nakikita rin po natin, maganda po ito, pero may nagkakaroon ng hindi magandang effect. Alam niyo po kung ano? Division. Saan ba nagmula? Alam niyo po, kung ating pong pag-aaralan lang, ano? Ang Kristyanismo rito sa atin, Pilipinas, sinimulan po ng Roman Catholic. Talaga sa totoo po lamang po, Roman Catholic po nag-umpisa lahat yan. Pagkatapos po, bakit? Nagkaroon ng mga breakaway, nagkaroon ng mga iba't ibang mga denomination, nagkaroon ng mga iba't ibang mga sekta hanggang sa dumami, hanggang sa naging 17,337 Christian churches. Sabi, ano naging effect nito? Division. Sa dami nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng agawan ng miyembro. Nakikita naman natin ito, di ba? Sa totoo lang, dito nga sa church natin, ang dami ng mga miyembro natin na napunta sa ibang church. Okay lang po sa atin yun dahil alam naman, ang mahalaga sa atin, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang pinangahawakan natin dito. Magpatuloy sila sa paglilingkod. Pero, ito yung epekto eh. Nagkakaroon ng pagalingan minsan. Epekto yan ng pagdaan. Pero nawawala na yung thoughts kung ano ba talaga ang purpose, yung Great Commission. Therefore, go and make disciple. Hindi naman, go and make church. Hindi naman sinabing ganun. Go and make disciple. Di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, hindi ko naman po sinasabi huwag ka na magtayo ng church. Kundi sinasabi ko lang, kung ano ba yung layunin ng Panginoong Yesus, ba't bumaba pa siya rito sa lupa? To bring people closer to God. Kasi malayo na nga tayo sa Diyos eh. Ngayon ito sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. So si Jesus Christ ang daan para mapalapit tayo sa Diyos. Kaya ito po ang gospel. Ito pong isi-share natin. Mailapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi, ito po yung tanong, no? Bakit ganun? Sabi ng Panginoon, darating siya. Namatay na yung kalululuan namin. Hindi pa dumarating ang Panginoong Yesus. Talagang, how many years na
ang nagdaan, hindi pa rin dumadating ang Panginoon Jesus. Ito po yung sagot dito sa 2 Peter chapter 3, verse 9, sabi, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, sabi niya, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man. Meron na bang kaugnayan kay Jesus ang lahat ng mga tao? Si Jesus ba ang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga buhay? Kung hindi pa lahat, itong rule natin. Ilapit sila, ipakilala sa kanila na kailangan nila ng tagapagligtas. Hindi nila kayang iligtas sarili nila. Hindi sila maliligtas ng relihiyon nila. Hindi sila maliligtas ng mga mabubuting gawa nila. It is by grace that we have been saved through faith and not by our works. Kaya, ang paglapit natin, ang pagturo natin sa kanila, ilapit natin sa kanila si Jesus. Pakilala sa kanila na kailangan nila ng tagapagligtas at ang tagapagligtas na to, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Christ's ministry is to bring people to repentance. Di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya sa Mateo chapter 4 verse 17, simula noon nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Christ's ministry is to bring people in repentance. Kasi lahat tayo nagkasala. Kaya kailangan i-renounce natin sa buhay natin yung kasalanan ito. Dahil kung hindi natin i-renounce to, mananatili ito sa buhay natin, mananatili tayong marumi. Kahit na anong buting gawin mo, pagpapakabuting gawin mo, kung wala kang tagapagligtas, marumi ka pa rin sa paningin ng Diyos. Kaya ang kailangan natin, yung malinis tayo sa lahat ng kasalanan nating nagawa sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi niya, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him will not perish but have everlasting life. And number 2, sabi niya, Christ's ministry is to bring people to repentance, paghingi ng tawad, at the same time, cleanse us from sins through transformation of our life. Yung malinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi natin kayang bayaran kasalanan natin. Ang magbabayad lang nito ang Panginoong Jesus. And number 3, Christ's ministry is to mold us to grow, to be fruitful in serving Him. Akayin sa pagsisisi, humingi ng kapatawaran, malinis buot sa kasalanan, pagbabagong buhay, yung transformed life, paghubog sa paglago at pamumunga. Ito yung tanong ko paano patatawarin kung hindi naman humihingi ng tawad? Di ba? Kailangan upang mapatawad ka, humingi ka ng tawad. Ang demonyo, ba't hindi napatawad? Hindi naman humingi ng tawad. Si Adan at si Eva, nung nagkasala, nung sumuway sa Diyos, humingi ba ng kapatawaran? Hindi. Kaya itong paghingi ng kapatawaran, it is our personal nating conviction sa Diyos na ihingi natin ng kapatawaran ang mga kasalanan nating nagawa. Wala naman, ang Diyos naman kapag tayo ay lumalapit, lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi niya naman tinataboy Doon ka. Hindi ganun Kundi, open arms. Bukas kamay, bukas palad siyang lumalapit pa sa iyo sa paglapit mo sa Kanya. Paghingi mo ng tawad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. John, 1 John 1:9. Paano makakahingi ng tawad kung hindi naman nagsisisi? Kaya nga po itong mission, yung ministry ni Jesus Christ, to bring people in repentance. Makakahingi ka ba ng tawad kung hindi mo naman pinagsisisihan yung kasalanan mo nagawa?
Sa Mateo chapter 4, verse 17, simula po, binanggit natin kanina, ito po yung ating nabanggit kanina, simula noon, nangaral na si Jesus. At ang pangangaral ni Jesus ito, sabi, at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Sabihin nga po natin sa ating sarili, preach the word. Amen. Praise the Lord. Maaari ko po ba kayong imbitahan tumayo at tayong lahat ay sama-samang manalangin? Hallelujah. Tayo po habang nakatayo ay patuloy po nating damahin ang presensya ng Diyos sa atin pong piling. Sabi po sa Bible, sa Romans chapter 3, verse 23, for the wages of sin is death, and for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po tayo nagkasala. Lahat daw tayo ay nakagawa ng hindi nakalulugod sa kalooban ng Diyos. And Romans chapter 6, verse 23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Alam niyo po, sa mga oras na to, let us examine ourselves. Ano pa ba yung mga unrepentant things, sins, yung mga hindi pa natin naisusuko sa Diyos sa mga sandaling ito? Mga kasalanan, mga pagsuway. It's about time to confess it to the Lord. It's about time ibigay natin ito sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nakasisiyasat ng kaloob-looban. Bawat himay-may ng ating laman, nasisiyasat ng Diyos. Even yung laman ng iniisip po natin, laman ng puso po natin, alam ng Diyos yan. Wala tayong maililihim sa Diyos. And it's about time for us, to confess it to the Lord, mga kasalanan nating nagawa. Sabi, the ministry of Jesus Christ is to bring people in repentance. Pagsisihan na ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos sa ating piling. Hallelujah! Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo pong ito sa amin. Salamat po pagkat tunay nga po that there is power in your word, O God. Habang binabasa po namin ang iyong salita, unti-unti mo po kaming binabago from glory to glory, Lord God. And your word able us, Lord God, to guide in righteousness, O Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng nilikha mo. Isa kami sa mga pinili mo, Lord God, to spread the word of God. Lord, help us to be more willing in serving you, Lord. And help us, Lord, na maging fruitful kami sa katapatan ng paglilingkod namin sa inyo. May your name be glorified, O Lord God, sa message na to at ikaw lamang po ang patuloy naming pinaparangalan at pinapupurian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen.